Okay, for number 1, so possible po na may dalawang ways po ito para sagutan. So first, kung kung gusto po ninyo nakakita po kayo ng 5 tsaka ng 25, pag unang papasok sa isip natin is by 5. So, this one is divisible by 5. So, kapag dinivide po natin ang 3,125 by 5, that is 625. Pag dinivide ulit by 5, that's 125. And then divide it by 5 again, that's 25. 25 divided by 5, it's 5. And then 5 divided by 5, it's 1. Okay, hindi ko may patong yung kamay ko. So, ito naman po is divide by 5. So, that is 0.2. Possible din po na pwedeng ang maisip nating solution dito is about exponents. So, it can be 5 raised to 5, 5 raised to 4, 5 raised to 3, 5 raised to 2, 5 raised to 1, 5 raised to 0. Always remember any number that is raised to 0 is 1. And then, syempre, ang kasunod po ng 0, 5 raised to negative 1. So, kapag negative 1 po, magiging fraction po siya, magiging over 5. That's the negative exponent rule. Kailangan po positive ang ating exponent. So, mapupunta po siya sa denominator. So, that is 1 over 5. Same po ang magiging answer. Letter D. Okay? Okay, number series 2, 6, 12, 20, 30, 42, and what's the next one? Kalimitan, ang unang naisip natin, mag-subtract. So, try munang mag-subtract. 2 minus 6, that's 4. 6 minus 12, 6. 12 minus 20, that is, yan to, 8. And then, minus again, 10. Kung mapapansin po natin, yung difference nila is by 2s. 4, 6, 8, 10. So, expected natin, ito ay 12, which is correct naman. So, ang next natin magiging 14. Okay? So, magpa-plus tayo 42 plus 14. That is, ayan. So, answer natin is B, 56. Yon. Ako, madali pa lang naman. Actually po, sa mathematics kasi, when you master the basic ones, ma-apply mo yan talaga sa mahihirap. Basta kailangan alam mo yung basic. Di po? Next po natin, number 3, 8, negative 13, 21, negative 34, and 55. Ayan, series po natin. So, ito yung tinatawag po natin Fibonacci sequence. Yung 2 consecutive numbers po natin pinag-a-add, pero may twist. Alternate po yung negative and positive. So, kung papansinin natin, yung numbers po ipag-a-add lang natin. So, 8 plus 13, add po natin disregard muna natin yung negative sign. I-alternate natin siya. So, 8 plus 13, that is, ilan yun? 21. Tapos, 13 plus 21, pag pinag-plus, this is 34. Yun yung nagiging kasunod. Then, 21 plus 34, ilan yun? 55. And then, 34 plus 55, 89. Ayan. 89. So, yan po yung So, magiging kasunod niya, syempre ito po, 89. Pero, since ang ating Fibonacci sequence ay alternate yung sign, so we have positive, negative, positive, negative, positive, yung 89 natin must be negative 89. So, yun po. Answer natin for number 3 is letter B. Yan. Next tayo.
Diba? Madali lang. So, next, number 4. Ayan, ito naman, may letters naman. B, Y, D, W, F, U, H, S, and then blank. So, dito, kung titingnan natin yung letters niya, nasa unahan siya ng alphabet. Tama po. Pero yung mga second letters niya, padulo. So, syempre, i-compare mo muna B and D. Sa gitna niyan, merong C. So, after naman nun, D and F. Sa gitna niyan, merong E. Next naman, F and H. Sa gitna niyan, merong F, G, H. Yan. Sabi nung isang comment, madali daw pag letters. Pagka naman po ikaw ay ba't medyo kalito po ang letters. Iba-iba talaga po tayo. So, syempre, H, kasunod ng H, I. So, ano po i-expect natin dito? May I ka dapat na nasa gitna, J na ito. O, dun sa choices natin, lahat J. Pero, ang tanong, ano yung second letter? So, start naman tayo dito sa una. Kaya, medyo nakakalito siya kasi pabalik. So, W, X, Y. So, ito, W, X, Y. Minsan makakanta mo pa yung alphabet na yan. U, V, W. Then, U, H, U, S, sa pagitan ni S, T, W. Ano po yung magiging partner niya rito? Q, R, S, T. O, di ba kumanta pa talaga? Q, R dapat ito. S, T. So, Q, letter Q. Answer po natin is letter Q. Ay, letter Q. Letter D. J, Q. Ayan. So, tingin ko po marami rin tumama rito, no? And then, syempre, yung ating number 5. Okay. Number 5 natin. Nasaan na ba yun? Paano ba ayun. A3, C9, E27, G81, I 243, and then what's missing? Ano daw po yung kasunod? So, syempre, ganun ulit. Letters, anong meron sa letters? Combination mga letters, AC. So, meron dyan sa gitna niyan, B, C, E, C, D, E, E, F, G, H, I, J, so ang kasunod J, K, J, magiging K ito. Okay? Pagdating sa numbers, ano naman po meron sa numbers? So, ang numbers po natin ay times 3. Very good po. So, 3 times, syempre po itong base mo, 3. So, 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. So, multiply it by 3. Lahat po yan. So, kung yung unang tatlo po ay pasok na sa multiplication ng 3, mag-proceed ka na doon sa dulo. Pasok na yun sa multiplication ng 3. Okay, so 243 times 3. So, the answer for that is 729. So, meron tayo dyang dalawang 729. So, syempre, ang kukunin mo yung may letter K, and that is letter K. Ayan.